Ah, ito po si Danilo Dizon ng Danilo Dizon TV. Magandang araw po. Ang aking pong topic ay about election, no? Especially po doon sa observation ko, pag mayroong election sa National Press Club, NPC, dyan po sa Manila. Dati po kasi member ako ng NPC ng mga 90s. Dati po akong reporter ng WDD, Armed Forces of the Philippines. DWDD, no? Oo. Meron po kasing radyo, malit na station ng Armed Forces of the Philippines. Malapit po sa PIBAO, Philippine Veterans Association. PIBAO, ano ba yung nakalimutan ko na? Office yata. Ngayon, ako po ay nakapag-broadcast doon, no? At naging reporter din. Kaya noon, dahil ako ay member ng isang media organization, so nag-member ako sa National Press Club, NPC, no po. At naobserbahan ko yung election sa NPC. At madalas noon nangyayari yung bago magkaroon ng national election sa ating bansa ay parang nauuna yung election sa National Press Club. So, ikikwento ko lang sa inyo paano ang procedure ng election sa National Press Club. As member po, no, mayroong schedule ng registration. May period po yon, schedule. So lahat ng gustong bumoto ay magpapalista, no? At yung mga listahan na yon, yun naman titignan nila kung qualified ka, kung kasi pag member ka po ng National Press Club, meron po yung fee na babayaran. So pagpalagay natin tapos ka na doon sa procedure na yun, pumasa ka, so nalagay ka na sa listahan ng mga kumbaga regular at official voters for that period, for that year. So pagkatapos po ng registration na yun, nag-gather na lahat, kompleto na, sarado na. During the actual botohan na po, no, election na po, so pila-pila po yan. Pipilap kayo ng form. Doon sa form na yun, parang balot o balota, no? Official ballot. Ilalagay nyo ron yung kandidato nyo for president. Ang sunod, yung vice president. And then, auditor. Kasi may mga maglalaban-laban po pipili kayo. Nakapaskal naman sa labas sa mga tarpaulin kung sino yung mga tumatakbong auditor. Ang sunod na ilalagay niyang pangalan, yung kandidato naman sa treasurer. So may mga tarpaulin din yan sa labas. Kuminsan meron pa nga silang team. Nandun yung president, vice president, 12 director, auditor, treasurer, at saka secretary. So
pipilapan din ninyo kung sino yung gusto nyo maging secretary, no? Secretary, tapos treasurer, no? Auditor, yan, lahat yan. Tapos 12 director. Sa 12 ang tumatakbo ng mga director kumbisa nasa 15 hanggang 20. Ang kailangan lang ay 12. So, mamili kayo para tayo boboto rin ng election sa sa gobyerno. So, ilagay nyo na kung sino yung mga pangalan na gusto nyo maging director ng National Press Club. 12, wag nyo sobrahan, wala nang 13. So, after that, ihulog nyo po yun sa, no, sa merong hulugan niya, no? At meron pong isang nangangasiwa ng election, pinaka-COMELEC doon sa election na yan during that day, no? At madalas noon ay ang chairman ng election ay nakalimutan ko na, taga Laguna yun matapang yun. Di bale, baka maalala ko mamaya. So ilalagay niyo na po yung pangalan ng gusto niyo maging director. At pagkatapos po ng election ay mag-aayos-ayos na yung mga COMELEC staff. Ayusin na nila. Ang nangyayari kasi by 50s, kung ilan niya bumoto, alam ba, 1,000. Eh di bibili silang by 50s. So during the counting, first 50 yata yan, tapos another 50 hanggang sa ma-reach yung maubos yung balota. Ayun na nga po, pag nag-start po yung iano sila kung mag-start na yung counting. Meron po doon parang blackboard, no? Sulatan mga boto, isang mahaba yata yung Manila paper na nakadesign doon. Ilalagay nila lahat ng mga pangalan ng mga kandidato na maglalaban-laban. Tapos pupuntusan nila pag tawag ng pangalan, pupuntusan nila, lalagyan ng isang guhit. Pagkatapos po noon, matagal po yun. Minsan maabot ng 3 oras yung bilangan. Di pagkatapos po na bilang na lahat ng balota, ay magkakaroon na po ng bibilangin na yung kung 4 yung naglaban sa president, bibilangin nila, assuming na ang kandidato ay kunyari C1, A siya, no? Alam mo yan. Kunyari B, may pangalan din, C, D. Yung 4 na yun, magkikwentahin yung boto nila. So yung the highest votes na nakakawa ng highest votes po na bilang, yun po panalo ang presidente. Ganon din sa vice president, ganon din sa secretary, auditor, at saka ano ba yung treasurer. Tapos yung 12 naglaban na director. Hindi, sa director kasi siyempre maraming kandidato yun, no? Let's say 20. So kung 20 sila naglaban, kukuha na lang ng 12 na yun ang lang mananalo. Yung after 12 talo na yun kasi nakakuha na yung 12 na mataas ang boto. Siyempre yung 30 mababa na yan, 14, 15, 16, 17 mga yan, 18, 19, 20 mababa na yan, so hindi nakasama yun. So nakakakuha na tayo ng 12 mga may mataas na boto. So
sarado na. So okay, deklarado na kung sino yung mga nanalo for that election, no? At pagkatapos noon, no, tatawagin po lahat ng nanalo, pupunta sila sa stage, pinaka-stage, at kumbaga itataas yung kamay ng chairman ng COMELEC, yung mga nanalo. Ganun po yun, no? Yun, naalala ko yung chairman ng election madalas dyan, si Mr. Abner. Nakalimutan ko na yung pilido ni Abner. Matapang po yun. Yun po yung nanunog ng bandera noon, yung panahon ni Contemplasyon. Naikwento ko lang po yan kasi yan po yung observation ko. Sayang naman yung observation na yan kung di ko isi-share sa inyo, kasi pwede nyo magamit yan sa inyong mga itatatag na asosasyon na ganyan ang pattern, pwedeng gayahin nyo. O pwede rin naman bahala na kayo, basta ayan po yung procedure, no? Meron pong schedule ng registration at election. Meron din yan na fee, registration fee. So yan po yung aking observations ng election sa National Press Club. Sana po tama po yung mga pinagsasabi ko, at pakicorrect na lang po kung meron akong nakalimutan. Meron ako dyan kilala sa National Press Club, si Mr. Louis Lugarta. Actually naging ninong ko po yan sa kasal namin eh. Hindi niya alam, kinuha ko yung pangalan niya. Saka ko na lang sinabi sa kanya, sir, sinama ka namin ninong. Kaya pag dumadalaw kami dati sa kanya, nag-aabot kahit paano. Pag di nga ako nadalaw, nagagalit. O bakit ngayon ka lang, tagal mo hindi nagpakita, 2 taon, ganon. Nagagalit po yun. Ganon po pala siya magmahal sa mga inaanak niya. So, kamusta ka na, Ninong Louis Lugarta? Dati pong president yan ng National Press Club, no? 2 taon yata siya presidente. So, nagkikwento ko lang po yung mga observation ko sa National Press Club during na ako po ay reporter ng DWDD ng Armed Forces of the Philippines. Hindi naman ako nagtagal sa DWDD as reporter. Nakabit ako dati sa Camp Crame, wala naman masyadong balita doon. Tsaka parang naiinis ako doon sa mga tinatawag nilang press club. Meron kasi naman bawat departamento, may mga tinatawag silang press club. Tapos may presidente, nagbubutol sila. Ako natanong noon, sabi niya, ano ka, anong radyo ka, ako DWDD. Nagkataon ba yung double D na yun, Danilo Dizon. Parang lang malabas sa akin pa nga eh. DWDD. Kaya nga pag nag-report ako sa DWDD, ito po si ito yung talagang double D, sabi ka nun, Danilo Dizon TV. So hindi po tumagal na magandang araw po. Nagbitiw ako at nag-concentrate ako sa topic. Mga kasi ako ng programa ay about pag-isip siya, may programa ako sa election isang linggo. Especially po doon sa observation ko, napaginitan ako, ano ba talaga sabi sa akin, merong election sa National Press Club, mahawak ka ng programa diyan po sa Manila. Dati po ako program host, dati po kasi reporter, dapat pamili ka isa lang. So pinili ko po 90s. Nadalang umawak ng programa. Ako kasi reporter ng Black Timer kami doon. Nagbabayad WDD, Armed Forces of the Philippines. Meron akong makilala na yung
gumawa sila ng slot. DWDD, no? Sa akin pinupo. Oo. Tapos sila naman yung parang Meron po nagbibigay sa kasing akin na radyo, maliit na station ng maliit na Forces of the Philippines. allowance. Malapit po sa FIBA, Philippine Veterans Association. Ayan po doon yung aking mga experience na office yata. ngayon ko lang. Ah, Mahalaga doon yung observation ng election. ako po ay At nakakapag-broadcast hindi ka po. naman pwede mag-member dyan kung hindi ka rin At member ng naging reporter din. kaya newspaper Noon, dahil ako nagsusulat ay ka sa isang dyaryo, member kaya, ng isang media broadcaster organization. ka, reporter ka, So, DWIC, Nag-member ako sa DCRH, National Press Press Club, ka na NPC. qualified ka. At Kaya ng naobserbahan TV, ko yung election. basta tatlo sa yan radio, TV, At madalas newspaper, no, nangyayari o yung tabloid. bago magkaroon ng national election. para Dating, maging legitimate bansa member ka. ay Kailangan parang nauuna yung election sa nandun yung National Press qualification. Club. So, ikikwento ko lang sa inyo Ganun po. paano Ang observation ang procedure ng Ng election, election sa National Press Club. So, sana po meron kayo kahit As member po, konting no, natutunan. Merong sa akin, schedule ng ngayon, registration. dito po sa aking May period po maliit na yun, programa So, lahat Opinion. ng gustong bumoto ay sa pagpapalista. Danilo No? Tiso At yung mga listahan na yun, yun naman TV. na titignan nila kung Bye-bye. kung qualified ka, kung kasi pag member ka po ng National Press Club, meron po yung fee na babayaran. So pagpalagay natin tapos ka na doon sa procedure na yun, pumasa ka, so nalagay ka na sa listahan ng mga kumbaga regular at official voters for that period, for that year. So pagkatapos po ng registration na yun, nag-gather na lahat, kompleto na, sarado na. During the actual botohan na po, no, election na po, so pila-pila po yan. Fill kayo ng form. Doon sa form na yun, parang balot o balota, no? Official ballot. Ilalagay nyo ron yung kandidato nyo for president. Ang sunod, yung vice president. And then, auditor. Kasi may mga maglalaban-laban po pipili kayo. Nakapaskal naman sa labas sa mga tarpaulin kung sino yung mga tumatakbong auditor. Ang sunod na ilalagay niyong pangalan, yung kandidato naman sa treasurer. So may mga tarpaulin din yan sa labas. Kuminsan meron pa nga silang team. Nandun yung president, vice president, 12 director, auditor, treasurer, at saka secretary. So, pipilapan din ninyo kung sino yung gusto nyo maging secretary. No? Secretary, tapos treasurer, no? Auditor, yan, lahat yan. Tapos, 12 director. Ang tumatakbo ng mga director kumbisa nasa 15 hanggang 20. Ang kailangan lang ay 12. So mamili kayo para tayo boboto rin ng election sa sa gobyerno. So ilagay nyo na kung sino yung mga pangalan na gusto nyo maging director ng National Press Club. 12, wag nyo sobrahan, wala nang 13. So after that, yung ihulog nyo po yun sa sa mayroong hulugan niya, no?
At meron pong isang nangangasiwa ng eleksyon, pinaka-COMELEC doon sa eleksyon na yan during that day, no? At madalas noon ay ang chairman ng election ay nakalimutan ko na, taga Laguna yun eh. Matapang yun. Di bale, baka maalala ko mamaya. So ilalagay niyo na po yung pangalan ng gusto niyo maging direktor. At pagkatapos po ng eleksyon ay mag-aayos-ayos na yung mga COMELEC staff. Ayusin na nila. Ang nangyayari kasi by 50s, kung ilan niya bumoto, ba, 1,000. Eh di bibili silang by 50s. So during the counting, first 50 yata yan, tapos another 50 hanggang sa ma-reach yung maubos yung balota. Ayun na nga po, pag nag-start na po yung iano sila kung mag-start na yung counting. Meron po doon parang blackboard, no? Sulatan ng mga boto, isang mahaba yata yung Manila paper na nakadesign doon. Ilalagay nila lahat ng mga pangalan ng mga kandidato na maglalaban-laban. Tapos pupuntusan nila pag tawag ng pangalan, pupuntusan nila, lalagyan ng isang guhit. Pagkatapos po noon, matagal po yun. Minsan maabot ng 3 oras yung bilangan. Di pagkatapos po na bilang na lahat ng balota, ay magkakaroon na po ng bibilangin na yung kung 4 yung naglaban sa president. Bibilangin nila, assuming na ang kandidato ay kunyari C1, A siya, no? Alam mo yan. Kunyari B, may pangalan din, C, D. Yung 4 na yun, magkikwentahin yung boto nila. So yung the highest votes na nakakawa ng highest votes po, no, bilang yun po panalo ang presidente. Ganun din sa vice president, ganun din sa secretary, auditor, at saka ano ba yung treasurer. Tapos yung 12 naglaban na direktor. Hindi, sa director kasi siyempre maraming kandidato yun, no? Let's say 20. So kung 20 sila naglaban, kukuha na lang ng 12 na yun anong ilang mananalo. Yung after 12 talo na yun kasi nakakuha na yung 12 na mataas ang boto. Siyempre yung 30 mababa na yan, 14, 15, 16, 17 mga yan, 18, 19, 20 mababa na yan, so hindi nakasama yun. So nakakakuha na tayo ng 12 mga may mataas na boto, so sarado na. So okay, deklarado na kung sino yung mga nanalo for that election, no? At pagkatapos noon, no, tatawagin po lahat ng nanalo, pupunta sila sa stage, pinaka-stage, at kumbaga itataas yung kamay ng chairman ng COMELEC yung mga nanalo. Ganun po yun, no? Yun, naalala ko yung chairman ng election madalas dyan si Mr. Abner. Nakalimutan ko na yung pilido ni Abner. Matapang po yun. Yun po yung nanunog ng bandera noon, yung panahon ni Contemplasyon. Naikwento ko lang po yan kasi yan po yung observation ko
sayang naman yung observation na yan kung di ko isi-share sa inyo, kasi pwede nyo magamit yan sa inyong mga itatag na asosasyon na ganyan ang pattern, pwedeng gayahin nyo. O pwede rin naman bahala na kayo, basta ayan po yung procedure, no? Meron pong schedule ng registration at election. Meron din yan na fee, registration fee. So yan po yung aking observations ng election sa National Press Club. Sana po tama po yung mga pinagsasabi ko, at pakicorrect na lang po kung meron akong nakalimutan. Meron ako dyan kilala sa National Press Club, si Mr. Louis Lugarta. Actually naging ninong ko po yan sa kasal namin hindi niya alam, kinuha ko yung pangalan niya. Saka ko nalang sinabi sa kanya, sir, sinama ka namin ninong. Kaya pag dumadalaw kami dati sa kanya, nag-aabot kahit paano. Pag di nga ako nadalaw, nagagalit. O bakit ngayon ka lang, tagal mo hindi nagpakita, 2 taon, ganon. Nagagalit po yun. Ganon po pala siya magmahal sa mga inaanak niya. So, kamusta ka na, Ninong Louis Lugarta? Dati pong president yan ng National Press Club, no? 2 taon yata siya presidente. So, may kwento ko lang po yung mga observation ko sa National Press Club during na ako po ay reporter ng DWDD ng Armed Forces of the Philippines. Hindi naman ako nagtagal doon sa DWDD as reporter. Nakabit ako dati sa Kamprami, wala naman masyadong balita doon. Tsaka parang nainis ako doon sa mga tinatawag nilang press club. Meron kasi naman bawat departamento, may mga tinatawag silang press club. Tapos may presidente, nagbubutuan sila. May mga, ako natanong noon, sabi niya, ano ka, radyo ka, ako DWDD. Nagkataon ba yung double D na yun, Danilo Dizon? Parang nabalabas sa akin pa nga DWDD. Kaya nga noon, pag nag-report ako sa DWDD, ito yung talagang double D, sabi nga noon, Danilo Dizon. Pasok, gano'n. So, hindi po tumagal na reporter ako, nag-BTO ako, at nag-concentrate ako sa mga kasi ako ng programa. Pabisa-bisa may programa ako, 1 oras lang sa loob ng 1 linggo. So, ayun, napanginitan ako. Ano ba talaga, sabi sa akin, mahawak ka ng programa, program host o reporter, dapat pamili ka isa lang. So, pinili ko po yun, yung nalalang umawak ng programa. Kasi po, black timer kami doon nagbabayad. Meron akong makilala na yung kumuha sila ng slot, sa akin pinupo. Tapos sila naman yung parang nagbibigay sa akin ng pinaka maliit na allowance lang, hindi naman sweldo. Ayan po doon yung aking ibang experience na naikwento ko lang. Yung mahalaga doon yung observation ng election, at hindi ka naman pwede mag-member dyan kung di ka rin member ng isang radio, newspaper. Dapat nagsusunod ka sa sendyaryo o kaya broadcaster ka, reporter ka, DWIC, DCRH, mga ganon, para entitled ka na qualified ka, o kaya ng TV, ganon. Basta 3 yan radyo, TV at
newspaper o tabloid. Para maging legitimate member ka, kailangan nandun yung qualification. So ganun po ang observation ko ng election sa National Press Club. So sana po meron kayo kahit paano konting natutunan sa akin ngayon dito po sa aking maliit na programa, Opinion sa Danilo Dizon TV. Bye-bye.
Nahilo ka lang? Oo. Nahilo ka? Ako minsan gaganyan din ako eh. Parang siguro tutumba ako. Siguro yan.